Exage kung exage ang pag-iingay para sa isang palatuntunan na sumakabilang istasyon. Ito po si Alwin Ignacio, the Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang ultra maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang The Kitty Show, ang tayo na talagang showbiz edition. Of course, we already know kung sino at ano ang show na nililipat na isa sa mga poste at isa sa pinakamatagal na talent and reality show sa ABS-CBN Studios, ang Pinoy Big Brother. So, ang Pinoy Big Brother house ngayon at ang mga papasok sa loob ay mangyayari na ngayon at mapapanood sa GMA 7, where the sparkle artists belong. And sabi nga namin kanina, it is the world of the micro starlets. So, ang tanong ng bayan, ang papunta ba ng PBB sa 7 ay isang pababa o pataas na landas? Mare, dun muna tayo sa bakit importante ang PBB. Kasi po ang PBB, isa po ito sa mga show kung saan talagang halos karamihan sa kanila ay naging major star sa ABS-CBN. Ang mga halimbawa nito ay sina James Reid, Ryan Bang, Kim Chiu, Gerald Anderson, Maymay Entrata, Fiang Smith of late, Kisses de Lavin, Zanjo Morudo, Joshua Garcia, Seth Fedelin, and Seth Fidelin. Sino Meron pa pwede pa. magdagdag? Si Robbie Domingo, Robbie si EJ Domingo, Falcon. EJ Falcon. Oo, di ba? Was And ano? all the Si Melay Cantiveros. Yes, and all the names that we have recited so far, lahat po yan naramdaman natin, pinanood natin ang mga pelikula, pinanood natin ang mga TV show, tinangkilik natin ang mga produktong kanilang ini-endorse. Ang mga debatable lang na nandyan so far ay si Kisses de Lavin, because right now I think she's like in the US. Sa US yata siya. Nag-aaral siya. Yeah. Tapos si Fiang Smith na hanggang ngayon pinagtatalunan pa talaga. Lalo na nga, may title siya, di ba? Hindi, saka na-intriga siya lately. Ano, Di ba, mali yung sa pag-host niya, na parang natarayan siya ni Martin Rivera. Hindi, parang she doesn't know the royalties of, Oo. Basta parang siya, parang she was like, I think Martin asked something, what is she doing or what is she saying. Na parang she was, hindi kasi niya kilala yung mga celebrities, yung mga so-called celebrities na talagang seasoned. Oo, mga seasoned celebrities. Well, anyhow, sa tingin mo ba, I understand kung bakit kailangan lumipat na nasabing show. Kasi nga, mahal rin po ang bayad siguro sa franchise sa Endemol. Endemol yan, di ba? Yeah. Ang Big Brother is an Endemol program na binabayaran mo ng malaking royalty fee at kung anumang klase pang fees. Milyones. Na para mailagay mo sa iyong network. At alam mo po natin talaga na malaking bagay rin po naman na nawala ang prangkisa ng ABS-CBN. Kaya halos lahat ng mga shows nila na gaya ng The Voice ay napunta na sa GMA7. So, this is just parang a natural progression of things. Diba na pinabongga ng Channel 2, ng ABS-CBN, ngayon, ilipat sa kabila. Ikaw, Mare, sa tingin mo ba, magkiklik pa rin ang PBB now that it's in a new network? No. No, because? No, because people were so used to seeing PBB sa Channel 2. Diba? When I say people were so used, ibig sabihin, it has become a habit. Diba? You're correct on that. Ngayon, parang kumbaga parang na-displace. Diba? Since na-display sila, magbabago din ang viewing habit ng mga televiewers. Diba? To begin with, hindi naman nila kasi this one is a celebrity edition. Celebrity edition. Diba? The very first na papasok sa GMA, celebrity edition, diba? So meaning, question, itong celebrity edition that will involve talents from the new Sparkle. network. Talents from Sparkle. And Star Magic. And Star Magic. Okay. Ngayon, to begin with, celebrities nga ba ang papasok? O mga
unknown. O mga starlets of Pine Tree Proportion. Di ba? Kasi kung celebrity edition, ibig sabihin, dapat made na. Di ba? Dapat stellar na yung ano, di ba? Yung karera kahit papaano. Kasi celebrity edition, di ba? Parang ano, sa Star Magic, yung mga made na ba nila? Sino yung mga Francine ba yan? Sino pang ano, Andrea ba yan? Siyempre si Andrea, hindi na. Sino? Sa Sparkle, I cannot name one. Tawag dito, may celebrity, ano sila. Celebrity structure. Kasi, mas marami ang unknown. Di ba? So, dun pa lang sa punto ng celebrity edition, baka magkakasubukan na kung, celebrity na yan sa inyo? By your standards, she's a celebrity, he's a celebrity. Di ba? Kasi ako, hindi ko talaga sinusubaybayin ng PBB. Ako rin, oo. I do not watch the show and I only get intrigued by it when I hear Pag na-intrigue. Christine Wiener. Okay. Christine Wiener, and then knowing how the machinery of ABS-CBN used to work, talagang, yung kagaya nga namang pangalan binanggit natin, marunong talaga silang magpasikat. Diba? Kaya parang naging springboard ang PBB para maging next big star ka. So, I do not know if this formula is going to work within this new network. Kasi nga, bilang na bilang mo naman talaga sa daliri mo, ang mga artistang sumikat. Magpakatotoo na tayo, sa Kapuso Network. Kumbaga, meron silang stable of sikat stars like Marian, Ding Dong, Dennis, Jeneline. Pero parang after Jeneline, pag didebatehan nyo na kung sikat ba talaga sa Julian San Jose. Diba? Pag didebatehan nyo ba talaga kung sikat na ba yung Ruru Madrid or Barbie Fortesa or David Licauco and the rest of the gang. So, even if wala nga silang pwede bang ipantapat kay James Reid, wala silang pwede ipantapat kay Ryan Bang, walang pwede lalong ipantapat kay Kim Chiu at kay Gerald Anderson. And for that matter, kay Maymay Entrata. Diba? So, kumbaga, we are not criticizing Kapuso, we are just stating facts. These are factual. At yung facts na to, nararamdaman nyo. Bakit sumikat ang Ama Kabugera? Ni Maymay Entrata. And can you at least tell me one Sparkle or GMA artist who had that kind of hit? Iba si Maymay, di ba? Simple And looking. Maymay came from PBB, and she is like the darling of fashion designers. Because ang galing-galing niyang rumampa on stage. Magaling rumampa. Or somebody like Kim Chiu. Na nung una, talagang akala mo hindi sisikat. Tsaka ano siya, long-lasting. Pero hanggang ngayon, at nagka-recording pa. Diba? Na-reinvent pa niya sarili niya. Hanggang bago ngayon, lang lumabas. Again, pray tell, bigyan niyo ako ng isang artista from GMA7 na kalapit man lang ng nag-iisang Kim Chiu na galing ng PBB House. Sa totoo lang, mas GMA at ang mga starlet nito of celestial proportion ang magigain sa nasabing show. Nangyayari na yan sa It's Showtime, di ba? Parang nagigisa ang It's Showtime sa sarili nilang mantika dahil lahat ng mga sparkle talents na hindi natin kakilala nag-guess sa It's Showtime. At, di ba, sinasabi sa X, ibang-iba talaga ang lente ng camera ng It's Showtime. Pag nasalang ang Bianca Umali doon, kitang-kita mo ay, kumikinang. Stariray na stariray. So, there's a whole Bermuda Triangle of mystery na dapat sagutin ng mga talent managers, ng handlers, ng heads, ng talent center ng GMA kung bakit wala kayong mapasikat-sikat. At again, the question that we posted last time, bakit lahat ng mga dati niyong talent, pag lumipat sa Channel 2, mas sumikat? Hanggang ngayon, that is something you guys never addressed. Wala man silang masasabi, di ba? Kasi
ano yun eh, kakulangan nila. Yes. Shortcoming nila yon eh. Can they admit it? Di ba? Of course not, di ba? Hindi nila ma-admit yon. Yes. Di ba? Pero if I were the owner of the GMA network, I will come to them and explain why these things are happening. Ako, if I Diba? were the You head will of the find them? network, heads will roll. Oo. Matik. Diba? Oo. Matik. Diba? Baka wala matira. Charot! Ay! Diba? Dahil ito po naman ay aming mga kuro-kuro lamang at I'm sure excited na excited kayo sa ganitong mga klaseng usapin. Inaanyayahan po namin kayo mag-subscribe sa aming YouTube channel, sa Diaryo Tirada. At syempre pa, sundan kami sa aming Facebook pagina para hindi kayo maiiskupan. Ang The Kitty Show po ay pinapalabas tuwing Sabado at Linggo, alas 4 ng hapon. Sa muli, ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang kaibigang Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang The Kitty Show. Ang tayo kayo sa Sobris Edition. Happy Sabado po sa lahat. And thank you so much for our 11,200 plus subscribers onward to our Silver Button Quest.